Nakaranas ka na ba na yung isang pagkakamaling nagawa mo ay hinahabol ka na para siyang isang aso? Yung akala mo, natakasan mo na. Akala mo, makakalimutan mo na. Darating din pala ang panahon na sa kakahabol niya, ikaw pa rin pala ang kusang sasama. Oy, matalinghaga. Medyo matalinghaga ang ating pa-intro for today's video. Hello sa inyong lahat. Hi sa mga bago nating tagapakinig. Welcome dito sa ating munting bahay. Naway magustuhan niyo pong tumambay dito. My name is Mama Mia and eto po ay isang kwentong medyo kakaiba sa mga na-share ko sa inyong kwento dati. Hindi ko alam kung kakaiba siya for me because kakaiba ang kaniyang parang backstory. I don't know. Kayo na po ang humusga. Kaya eto na ang inyong paborito, ang programang Dear Mama Mia. Ilang beses na akong tumakas. Ilang beses kong pinilit na wag harapin ang aking pagkakamali. Ngunit, eto pala ay parang multong hindi mo matatakasan. Babalik at babalik ka pa rin sa mainit mong pagkakamali. Lalo na kung ito ay meron ring matinding bunga. Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung papaano ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Sa totoo lang, Mama Mia, makailang beses na po akong nagtangkang sumulat sa inyo. Kaya lang, lagi po akong nabibigo. Laging bura, tapos sulat na naman ulit, tapos bura. Yun ang ginagawa ko, Mama Mia. Hindi ko nga alam kung matatapos ko ba itong aking kwento. Siguro kung binabasa mo na to ngayon, malamang natapos na at naipadala ko na. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Michelle. Hindi ko na maalala kung kailan siya unang dumating sa bahay namin. Ang malinaw lang sa alaala ko ay isang hapon yun sa probinsya. Amoy tuyong dahon at bagong saing na kanin. At may batang lalaking nakatayo sa may pintuan ng aming bahay. Hawak-hawak niya ang isang maliit na bag at tahimik siyang nakatingin sa sahig. Mula sa likuran niya ay sumulpot ang aking lola. "Dito ka natitira," sabi niya. Hindi nagsabi ang lola ko kung hanggang kailan. Hindi rin niya pinaliwanag kung bakit merong isang hindi ko kilalang batang lalaki ang nandito ngayon sa bahay namin. Bata pa ako noon, Mama Mia, at syempre siya rin. At sa edad na yon, sapat na ang iisang utos ng matatanda para tanggapin mo ang isang tao bilang bahagi na ng buhay mo. Kahit noon mo pa lang siya nakita at nakilala. Lumaki kaming dalawa sa iisang bubong, Mama Mia. Pinalaki kaming parang magkapatid ni Lola. Parehong ginigising ng sigaw ni Lola tuwing umaga. Parehong pinapagalitan kapag hindi naghugas ng pinggan. Parehong pinaghahatian ng ulam kapag kapos ang araw at kinulang po ang aming budget for the day. In short, Mama Mia, itinuring po kaming mga apo ni Lola. Itinuring niya kaming parang sarili niyang dugo. Tinawag namin ang isa't isa na kuya at bunso. Opo, malaki medyo ang agwat ng edad namin. Siguro 2 o 3 taon. Siya ang mas matanda. Kaya bunso ang tawag niya sa akin. Kahit ang totoo, wala namang dugong nananalaytay sa aming ugat na magkapareho.
Hindi kami kaano-ano kung dugo ang pag-uusapan. Kaya lang, sabi nga ng lola, papalakihin daw niya kami bilang magkapatid. Sa mata ng baryo namin at sa mga nakakakilala sa aming mga kapitbahay ay magkapatid kami. At sa loob ng bahay namin mismo, ganun din ang turing namin sa isa't isa dahil yun ang laging sinasabi sa amin ni Lola. At sa loob ng mahabang panahon, naniwala rin ako noon, Mama Mia, na magkapatid nga talaga kaming dalawa. Nagbago na lang ang lahat nang magsimula na kaming magbinata at magdalaga. Hindi ko alam kung paano yun nagsimula talaga. Kung paano nagsimula ang pagbabago ng damdamin ko, pati na rin ng pagtingin ko sa kanya. Itago natin siya sa pangalang Will, Mama Mia. Basta isang araw, napansin ko na lang na mas matagal nang tumitig o tumingin sa akin si Kuya Will. Na kapag tumatawa ako, parang may kung ano siyang nakikita na hindi niya sinasabi sa akin. At ako rin naman, hindi ko rin malaman noon ang aking sarili. Pero may mga sandaling nahuhuli ko rin ang sarili kong nakatitig sa kanya, lalo na kapag hindi siya nakatingin sa akin. Tapos bigla-bigla akong iiwas kapag napagtanto ko ang ginawa ko o di kaya naman kapag nahuhuli niya akong nakatingin sa kanya ng palihim na para bang may ginawa akong kasalanan. Ganong klaseng pag-iwas ang ginagawa ko kapag nagtatama ang aming mga mata. Isang araw, naglalaro kaming dalawa. Gaya ng laro namin dati. Nagkikilitian, nagtatawanan. Pero nung biglang naging awkward ang posisyon namin, dahil sa pagulong namin ay nasa ibabaw niya ako, ay natigilan kaming dalawa. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatitig sa mata ng isa't isa. Pero nung biglang tumunog yung pintuan, hudyat na nakarating na ng bahay ang lola namin, ay agad kaming dalawang napabalikwas at inayos ang aming mga sarili. Hindi ko alam kung may napansin ng lola. Pero isang gabi, habang kumakain kami, ay bigla na lang siyang nagsalita ng matalinghaga. Mag-ingat na kayong dalawa sa mga ikinikilos ninyo. Hindi na kayo mga bata. Dalaga't binata na kayo. Kaya ayusin nyo na yon, lalo na yung kilos ninyo sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako at kinakabahan pa rin ako tuwing sinasabi niya iyon, Mama Mia. Tingin ko kasi may napapansin ng lola. Siguro dahil matanda na siya, marami na siyang karanasan sa buhay. Marami na siyang alam, kaya siguro kahit hindi namin sabihin o kahit hindi niya kami nahuhuling dalawa, may napapansin siyang kakaibang namamagitan sa amin. Mama Mia, dumating ang araw na sinadya ko na talagang umiwas kay Kuya Will. Mas maaga na akong natutulog. Mas madalas akong nasa labas ng bahay. Ayokong mapag-isa kaming dalawa. Dahil kapag mapag-isa kami, kapag naiiwan kaming dalawa ng kami lang, tapos magkaharap, nararamdaman ko ang matinding tensyon. Sa tuwing may pagkakataon na kaming dalawa ay nasa iisang silid, may katahimikang mabigat. Yun ang tensyon na sinasabi ko.
Parang may salitang gustong lumabas pero parang pareho rin naming pinipigilan. Alam ko, Mama Mia. Alam kong ramdam din ni Kuya Will ang nararamdaman ko. Dahil nakikita ko rin sa mga mata niya ang parehong takot, ang parehong pagkasabik na nararamdaman ko. At alam naming pareho na mali yun. Hindi dahil magkadugo kami, dahil wala ngang parehong dugo na nananalaytay sa aming mga ugat, kundi parang magkapatid na rin kami. Lumaki kami sa iisang bubong. Pinalaki kami ng iisang lola. Sa mata ng lahat, magkapatid kaming dalawa. At minsan, mas mahirap labanan ng damdamin, lalo na kapag walang malinaw na hangganan, Mama Mia. Hindi ko po plinano ang lahat. Hindi ko po ninais mangyari ang lahat. At sigurado din akong ganun din si Kuya Will. Hindi niya rin nais na tawirin namin ang isang limitasyon para sa aming dalawa. Sigurado akong walang ni isa sa amin ang nagplano nun. Kaya lang, mukhang tadhana yata ang nagplano ng lahat. Umuulan noon ng malakas dahil may bagyo. Wala si Lola dahil nagtitinda ito sa kanyang pwesto sa palengke. At kaming dalawa lang ni Kuya Will ang nasa bahay noon, Mama Mia. Hindi naman kami magkalapit. Hindi rin kami nag-uusap. May kanya-kanya kaming ginagawa. Kaya lang biglang kumulog at kumidlat. Alam niyang takot ako sa kulog at sa kidlat. Napaigtad ako, Mama Mia. Napalapit ako sa kanya sa sobrang takot ko. Ilang sandali pa ay medyo humupa yung kidlat at kulog pero malakas pa rin ang ulan. Isang tingin, isang hakbang papalapit, isang sandaling hindi na namin tinanong kung tama ba o mali, Mama Mia. Dahil nung nalapit kami sa isa't isa, ewan ko, pero parang may isang bagay sa aming kalooban na parehong hindi namin kayang pigilan. Hanggang sa kumulog at kumidlat ulit. Sa takot ko ay napayakap ako sa kanya. Niyakap din naman niya ako. Ilang sandali pa ay tumingala ako sa kanyang muka. Hindi ko alam pero napaka mapupungay na ng kanyang mga mata nung mga panahon na yun. Hanggang sa ginawa namin ang isang bagay na kailanman ay hindi ko pa ginawa kahit kanino. Hindi ko alam kung nagawa niya yun sa iba. Pero sa akin, sa kanya ko lang yun naramdaman. Naglapat bigla ang aming mga labi. Hindi ko alam kung maniniwala kayo kung sasabihin kong hindi namin yun sinasadya. Hindi ko ilalarawan ang bawat galaw dito sa pagkakasulat ko, Mama Mia. Pero malinaw ang alaala ko. Malinaw pa sa isip ko ang init, ang takot, ang pananabik, pati na rin ang panghihinayang na halos magkasabay naming naramdaman. Opo, sa gitna ng malakas na ulan, naging isa ang aming mga katawan. Pagkatapos namin ay wala kaming sinabi sa isa't isa. Naghiwalay kami ng higaan. Kinaumagahan, Mama Mia, ay parang walang nangyari. Pero pareho naming alam na meron kaming ginawang isang bagay na tuluyan ng makakapagbago sa relasyon naming dalawa. Isang bagay na tuluyan ng sumira sa pagiging magkapatid namin. At hindi na namin maibabalik yun, Mama Mia.
Sabi ko noon sa sarili ko, never na yung mangyayari ulit. Sabi ko sa sarili ko, aksidente lang yun. Walang may gusto nun. Nabigla lang kaming dalawa. Nadala lang kami sa lamig ng panahon. Sinabi kong una't huling pangyayari yun. Pero ang mga salitang yun ay napakadali parang sabihin, pero napakahirap naman palang panindigan, Mama Mia. Napakahirap panindigan na hindi na mauulit ang isang bagay. Kung dati ay nahirapan na akong iwasan siya, ay mas trumiple yata ang hirap ng pag-iwas sa kanya nung may nangyari na talaga sa aming dalawa. Sa bawat pag-iwas, mas lalong lumalakas ang paghila. Sa bawat paglapit, mas lalo yata akong lumulubog sa isang malaking kahihiyan at malaking kasalanan sa mata ng aming lipunan. Hanggang sa hindi na talaga namin napigilan. Oo, Mama Mia. Hindi rin umubra ang pag-iwas namin sa isa't isa. Kasi tuwing may pagkakataon na naiiwan kaming dalawa sa bahay, ay hindi na namin napipigilan ang aming mga sarili. Kapag kami lang dalawa, parang may sariling utak ang aming mga paa na maglapit sa isa't isa. Parang may sariling damdamin ang aming mga kamay na haplusin ng isa't isa. At tila may sariling desisyon ang aming mga labi na maging isa. Mama Mia, oo, naulit yung pangyayari sa amin. Naulit nang naulit kapag kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay. Minsan sinasadya na nga naming magpaiwan. Minsan sinasadya na naming huwag samahan ng lola dun sa palengkeng pwesto niya. Minsan nagkukunwari na akong may sakit para alagaan ako ni Kuya Will. At kapag kami na lang dalawa sa bahay, naglalampungan kami na parang bagong kasal na mag-asawa. Pero hindi pala bawat sandali ay puro saya at sarap na lang. Kasi dumating yung araw na may nagbago sa katawan ko. Dumating yung araw na parang nahihilo ako tuwing nagigising ako sa umaga. Nung una akala ko dehydration lang. Kasi napakainit nung panahon na yun, tapos nagpa-practice pa kami ng volleyball ng mga kasamahan ko. Pero napansin ko rin na may mga amoy na dati ay wala naman akong pake, pero ngayon ay parang ang baho-baho na para sa akin. May mga bagay na dati ay gusto ko naman, pero ngayon ay hindi ko na ginugusto. Kahit ayokong aminin kung anong nangyayari sa akin, ay tila alam ko na rin, Mama Mia. Alam ko. Nagbunga na ang ginagawa naming dalawa ni Kuya Will. Nagbunga na ang lahat sa aming dalawa. Buntis ako, Mama Mia. Napatunayan kong buntis ako dahil isang araw ay pumunta ako ng bayan. Dala-dala ang naipon kong pera. Pumunta ako sa isang pharmacy. Bumili ng pregnancy test kit at ginamit ko yon sa isang CR ng isang kainan. Kitang-kita ko ang dalawang pulang linya na gumuhit doon, wala pang 1 minuto matapos kong mailagay yung ihi ko. Kumpirmado nga. Tama nga ang kutob ko. Nagdadalang tao ako. Siyempre hindi ko sinabi kay Kuya Will ang tungkol sa pagbubuntis ko. Mama Mia, ayokong sabihin sa kanya. Ayoko siyang maguluhan.
Ayoko siyang mamroblema. Hindi dahil wala akong lakas ng loob, kundi dahil sa totoo lang, natatakot akong umasa. Takot ako na umasa na paninindigan niya ang bata sa sinapupunan ko. Kasi alam ko naman simulat sa pool kung ano lang talaga ang sitwasyon naming dalawa. Alam ko kung paano kami tingnan ng mundo. At higit sa lahat, kahit paulit-ulit na may nangyayari sa amin, alam kong wala siyang maibibigay na kasiguraduhan sa akin. Isang umaga, nag-empake ako ng konting damit lang. Lumang bag ang pinaglagyan ko ng mga damit at gamit ko. At isang lihim na hindi ko kayang ibahagi kahit kanino. Walang alam si Kuya Will. Wala ring alam mang lola ko. Sa umagang yun, si Kuya Will ay umalis. May inasikaso. Kami lang dalawa ni Lola ang nasa bahay. Bago ko pa nga pala ipagpatuloy ang kwento ko, Mama Mia, gusto kong malaman ninyo na hindi rin po ako tunay na apo ng Lola. Oo, magkadugo kami pero hindi naman ako anak ng anak niya. Anak lamang ako ng pamangkin niya na iniwan sa kanya. Nung nakita ng Lola ang pag-iimpake ko ay nagulat siya. Lola, makikipagsapalaran lang muna ako sa ibang bayan. Sabi kasi ng kaklase ko dati, meron daw magandang trabahong mapapasukan doon. Doon na muna ako. Para makatulong naman ako sa inyo. Yumakap sa akin si Lola ng mahigpit. Hindi ko alam kung may ideya siya sa ginagawa ko o kung bakit ko yun ginagawa, Mama Mia. Babalik ka pa, di ba? Tanong niya. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung babalik pa ba ako sa lugar na yon. Hindi ko na inantay pa si Kuya Will, Mama Mia. Hindi ko na rin hinayaan na magkita pa kaming dalawa at baka magbago pa ang isip ko. Gaya ng sinabi ko, ay lumuwas ako sa ibang bayan. At dito nagsimula ang panibagong buhay ko. Mag-isa, walang karamay, walang pamilya, walang kasama. May dinadalang mga alaalang pilit na ibinabaon. Pagkakamaling pilit kinakalimutan pero mukhang imposible dahil nasa sinapupunan ko ang ebidensya. Nagsikap ako, Mama Mia. Hindi po madali pero tama naman ang sinabi ko sa lola ko. Meron naman talaga akong isang dating kaklase na nandun na meron ng maganda-gandang trabaho. Nung nalaman niya na nandun ako ay ipinasok niya agad ako sa kanyang pinapasukan. Inamin ko sa kanya na nagdadalang tao ako pero hindi ko sinabi ang katotohanan. Ang sabi ko lang nabuntis ako ng palihim kong nobyo. Tinanong pa nga niya ako kung sino pero sabi ko hindi niya kilala at huwag na lang niyang kilalanin. Buti na lang at hindi na rin siya naging makulit pa. Nagsama kaming dalawa ng kaklase kong yun sa iisang bahay na inupahan niya para raw may kahati siya sa renta. Itago natin ang kaklase kong yun sa pangalang Dulce. Mama Mia, nanganak ako sa lugar na wala akong pamilya. Tanging si Dulce lang ang kakilala ko. Si Dulce lang ang nakakaalam na nabuntis lang ako. Pero dahil sa sinabi ko sa kanya at hindi na siya nagtatanong, walang nanghuhusga sa akin sa lugar na yon. Di hamak kasi na mas liberated ang lugar na yon kesa sa baryo namin. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang anak ko na ako lang ang sandalan niya. Hindi siya kailanman nagtanong kung nasaan ang kaniyang ama. At kung minsan, Mama Mia, ang laking pasalamat ko talaga doon.
Kasi habang lumalaki noon ang anak ko, iniisip ko kung ano kayang isasagot ko. Oras na itatanong niya sa akin ang kinaroroonan ng kaniyang ama. Buti na lang at hindi nangyari yon. Pero tuwing gabi kapag tulog na siya, dun lumalabas ang mga tanong na pilit kong iniiwasan. Kumusta na kaya siya? Kumusta na kaya si Will? Masaya kaya siya ngayon? Naaalala pa kaya niya ako? May nobya na kaya siya? O may pamilya na kaya siya? Hindi ko naman hinihiling na bumalik kami sa buhay ng isa't isa. Pero hindi ko na rin inisip na kakalimutan ko ang aming mga magagandang alaala. Kahit ang totoo ay pagkakamali ang nangyari sa amin, hindi ko naman maipagkakaila na dahil sa nangyari ay nagkaroon ako ng mabuting anak. Namuhay lang ako sa gitna ng dalawang bagay. Pagtanggap na hindi kami para sa isa't isa at pananahimik tungkol sa aming nakaraan. Hanggang sa isang balita ang sumira ng katahimikan na yun. Habang nasa trabaho ako ay dali-dali akong pinatawag. Mama Mia, may nakapagbalita sa kaibigan kong si Dulce na namatay na raw ang lola ko. Pinatawag ako dun sa opisina ng bisor namin kung nasaan si Dulce. Hindi ko na maalala kung paano pa ako nakaupo ng maayos sa may upuan. Ang tanging naaalala ko lang ay nung sabihin nilang wala na ang lola ko, ay nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ko rin alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa pader noon. Ang alam ko lang, napakalaki ng kasalanan ko sa lola ko. Kailangan kong bumalik sa probinsya. Kailangan kong makita ang lola ko sa huling pagkakataon. Mama Mia, hindi ko alam kung handa na ba ako sa pagbabalik ko sa lugar na yon. Pero yun na lang ang huling pagpapakita ko ng respeto at pagmamahal kay lola. Na hindi ko man lang naalagaan, hindi ko man lang nalaman na nagkasakit pala. Pagdating ko sa bahay ng lola ko, ay nandun siya. Nandun siya, Mama Mia. Si Will. Hindi siya masyadong nagbago sa paningin ko. Ganun pa rin siya. Ganun pa rin ang kanyang mukha. Mas tumangkad nga lang. Mas nagkalaman nga lang sa kanyang katawan. Pero mas tahimik siya kaysa sa dati. Pagdating ko doon ay nakaupo siya at may katabi siya, Mama Mia. Isang simpleng babae ang kanyang katabi at may hawak itong isang sanggol sa kanyang kamay. Ang isa pang kamay niya ay nakapulupot sa braso ni Will. Kaya alam ko na kung sino siya. Kahit walang magsabi, alam kong asawa siya ni Will. Nung lumingon si Will sa may pintuan at nakita niya ako, ay ngumiti siya. Pero iba ang ngiting iyon. Hindi ko malaman kung may halong pagtataka ba, may halong lungkot, may halong tanong, galit. Isa lang ang alam ko. Nandun pa rin sa mga mata niya at sa mga ngiti niya ang isang bagay na pareho naming naramdaman dati. Ang isang bagay na pareho naming itinago. Nagmano ako sa mga nakakatandang nandun at nakikilamay. Tahimik lamang kami. Nakatingin lang ako sa wala ng buhay na katawan ng lola ko sa loob ng kabaong. Walang usapan, walang tanong. Pero nung mapalapit ako kay Will, ramdam ko pa rin na buhay pa rin ang init na minsan naming pinigilan
pero hindi namin kinaya. Mama Mia, sa mga sumunod na araw, hindi ko alam pero parang pareho na naming hindi iniwasan ang isa't isa. Nagkakasabay na kami sa kusina, nagkakasalubong sa bakuran, nagkakatinginan lalo na kapag walang nakatingin sa amin. Walang salitang binibitawan pero parang may usapang nangyayari sa pagitan ng aming mga mata. Isang gabi, nasa labas ako noon. Maraming tao sa loob syempre dahil may mga nakikiramay. Yung anak ko ay natutulog na sa luma kong kwarto. Ako ay nasa bakuran. Nakaupo, pinipilit lumanghap ng sariwang hangin na wala sa lungsod. Bakit hindi ka nagsabi? Tanong niya sa mahinang boses. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya ay ang biglaang pag-alis ko o ang mga taon na nawala ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Sagot ko. Na hindi ko rin alam kung anong tinutukoy ko. Yung pag-alis ko ba? O yung pagbubuntis kong itinago ko? Na sa mga sandaling yun, wala pa rin siyang alam. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Ramdam na ramdam ko ang init ng kaniyang balat. At alam ko, sa pagkakataong yun, hindi pa tapos ang kwento naming dalawa. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula ulit eh. Isang simpleng hapunan sa bahay ng lola ko. Matapos siyang mailibing, Mama Mia. Pareho kaming nagulat. Dahil sa gabing yun, wala doon ang kanyang mag-ina. Pumunta ang kanyang asawa dun sa bahay ng mga magulang nito dahil nilagnat ang kanilang anak. Nagmungkahi ang nanay kasi nung babae na dun muna ang bata para makapagpahinga. Kasi baka raw dinadalaw ng kaluluwa nung matanda. Ganun kasi sa probinsya namin. Naniniwala na kapag merong isang bata o kahit na sinong malapit dun sa namatay ang nagkasakit, ibig sabihin dinadalaw daw ito. Kaya nandun muna sila. Yung asawa ni Will at yung anak nila. Kaming dalawa lang ang naghahapunan noon kasi yung anak ko ay tulog na rin sa kwarto. Sanay kasi itong maagang natutulog. Ang laki na ng anak mo, sabi niya habang kumakain. Gumiti ako, nagkibit balikat. Salamat. Ngunit sa ilalim ng simpleng usapan na yun, naramdaman ko na may ibang init ako na hindi ko matakasan kahit anong pilit ko. Sa gabing yun ay naglakad-lakad ulit ako sa bakuran. Sumunod pala siya sa akin. Naramdaman ko na lang ang presensya niya sa tabi ko pero pareho kaming tahimik. Pero ang bawat hakbang namin ay parang may sinasabi. Hindi na namin kailangang magtanong sa isa't isa. Gaya ng dati, ang mga mata muli namin ang nag-uusap. Ang mga mata lang namin ang nagsasabi ng mga bagay. Lahat-lahat ng mga bagay na hindi namin magawang sabihin sa salita. Mama Mia, ang akala ko dati, nung nagkahiwalay kami, pagkalipas ng maraming taon, ay wala na yung pananabik sa aming dalawa. Pero hindi pala ganon. Dahil sa simpleng paglalapit lang namin, matapos ang maraming taon, ay parang nabuhay muli yung apoy ng nakaraan. Hindi naman po yun nagumpisa sa halik. Nagumpisa yun sa mga kamay na hindi sinasadyang magkadikit. Sa mga balikat na nagkadikit sa isa't isa habang nag-uusap. Sa mga titigan na tila humihila sa aming mga damdamin para lalong mapalapit sa isa't isa.
Minsan naisip ko, Mama Mia, bakit ba meron kaming nararamdamang ganito sa isa't isa? Lumaki naman kaming magkasama. Lumaki kaming parang magkapatid na. At bakit nararamdaman pa rin namin ito sa paglipas ng mga panahon? Hindi na ito tama dahil hindi na siya libre. Bukod sa pagiging magkapatid namin sa harap ng maraming tao, ay may asawa at anak na rin siya sa iba. Hindi ako ang dapat maging dahilan para magulo ang mapayapa nilang pamilya. Dati, Mama Mia, hindi ko naiintindihan yung mga babaeng hindi makapagpigil ng kanilang nararamdaman sa mga lalaking may asawa na. Pero nung ako na mismo ang nakaranas nito, dun ko lamang naiintindihan na yung mga takot mo, yung alam mong mali at tama, lahat yun naglalaho, lalo na kapag kasama mo na yung taong mahal mo. Kasi Mama Mia, kapag kasama ko si Will, parang nawawala ang lahat ng takot ko. Parang may parte sa akin na matagal nang hinihintay na magbalik kang ganitong init. Sa totoo lang, dun sa lungsod, dun sa kabilang bayan, kung saan ako nanirahan ng ilang taon, marami na rin naman pong nagpapalipad hangin sa akin. Marami rin naman pong nagtangkang manligaw, nagtangkang pumasok sa puso at sa buhay ko, pero ni isa ay wala akong pinayagan. Hindi ko alam kung bakit. Dati, lagi kong sinasabi, siguro dahil fixated na ang utak ko, na i-focus na lang ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko sa aking anak. Pero hindi pala yun ang lahat ng katotohanan. Kasi ang totoo, si Will pa rin pala ang laman ng puso ko kahit sa hinaba-haba ng panahon na hindi kami nagkita. Kahit na sinabi ko sa sarili kong hindi na ako aasa, siya pa rin pala ang laman nito. Mama Mia, nung kaming dalawa lang at ang anak namin ang nasa bahay, dun na nagsimula ang panibagong sikreto. Pagkatapos kasi naming kumain, iniligpit ko ang mga pinagkainan namin. Naghugas ako ng pinggan. Pero habang naguhugas ako ay bigla na lang niya akong niyapos ng yakap mula sa aking likuran. Hindi ko malaman kung bakit hindi ko siya magawang itulak palayo. Sinasabi ng bibig ko na tama na. Hindi ito dapat mangyari. Mali ito. Bitawan mo ako. Yun ang mga lumalabas na kataga sa aking bibig, pero iba naman ang gusto ng aking katawan. Nagsusumigaw siya. Nagsusumigaw ang katawan ko. Sa huli ay wala rin akong nagawa. Sa huli, tulad ng dati, hindi rin namin nagawang pigilan ang isa't isa at may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos nun, ay tila nagkaroon na kami ulit ng lihim na relasyon. Bawat pagkikita namin, bawat sandali, sinisikreto namin. Mama Mia, dahil inaantay ko pa ang 40 days ng lola ko, dun muna ako nakatira sa bahay niya, kung saan dun din nakatira si Will at ang asawa niya. Tuwing umaga, nag-uusap kami ng maayos na para bang magkapatid lang talaga. Pero tuwing gabi, tuwing tulog na ang mundo, nagtatagpo kami sa likod ng bakuran. Minsan, Mama Mia, pumapasok siya ng tahimik sa silid na tinutulugan namin ng anak ko. Nararamdaman namin ang init na dati naming pinigilan. Ang init na dati kong nilayuan dahil alam kong machichismis kami sa buong baryo.
Minsan, Mama Mia, kapag tapos na naming ilabas ang init na aming nararamdaman, hinahawakan niya ang kamay ko. Hinahalik-halikan na para bang normal kaming mag-asawa o normal kaming magkarelasyon. Minsan, hindi na namin napipigilan. Kahit umaga, kahit nasa paligid lang ang asawa niya, ay pasimple siyang yumayakap sa akin. Kapag dumarating ako, yung mga beso namin sa isa't isa, ay pasimpleng may halong mali siya. Hindi naman namin yun sinasadya, pero hindi rin namin magawang pigilan. Gabi-gabi, may alon ng konsensya na sumasakop sa aking dibdib. Anong ginagawa natin, Will? Tanong ko minsan sa kanya sa malamig na boses. Ngunit alam kong pareho naming dalawang hindi kayang humiwalay sa isa't isa. Pareho naming hindi kayang pigilan ang aming mga damdamin. Pareho kaming nagtatanong ng mga tanong na pareho rin naming ikinatatakot ang magiging sagot. Sa tuwing makikita ko ang kanyang pamilya, yung asawa niya, yung anak niya, nararamdaman kong ang bigat ng lihim naming dalawa. Ngunit sa kanyang mga mata, Mama Mia, nakikita ko ang magkahalong pagmamahal, pang-uunawa, pati na rin ang pagnanasa. At kapag nakatitig na ako sa kanyang mga mata, kapag nagkatitigan na kaming dalawa, ay tila nawawala sa utak namin ang tama at mali. Isang gabi, tahimik na ulit ang buong baryo. Tulog na ulit ang lahat ng tao. Nagtagpo kaming muli sa lumang bodega sa likod ng bahay ni Lola. Hindi ko na napigilan ang damdamin ko. At tulad ng dati, pareho kaming hindi nakapagpigil at naganap muli ang isang pagtatagpo ng mga katawan. Ngunit sa oras na yon, Mama Mia, ramdam kong hindi na lang basta init ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ramdam kong sa bawat haplos, sa bawat halik, sa bawat pag-iisa ng aming katawan, ang pagmamahal na matagal na naming nararamdaman. Pagkatapos namin ay tahimik lang kami, hindi nag-uusap. Ngunit ramdam ko na ang relasyon namin ay isang uri ng relasyon na huhusgahan ng buong mundo, pero hindi rin namin kayang ipagkanulo. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, yung itago ang aming lihim o yung makita ko siyang may pagkakataong nakatitig lang sa anak ko na para bang may hinahanap. Tinanong niya kasi yung bata kung kailan ang birthday nito. Nung sinabi ng anak ko, ay nakita akong natigilan si Will. Pero hindi siya nagtanong sa akin. Napapansin at nahuhuli ko lang siya na tinititigan ang anak ko. Matalino siyang bata, sabi niya isang hapon habang pinapanood ang bata o ang anak kong naglalaro sa bakuran. Tumango ako. Oo, tama ka. Napakabilis din niyang matuto. Pinilit kong gawing normal ang pananalita ko. Kung may lihim kaming dalawa ni Will, sa pagkakataon na yon, lihim ko pa rin sa kanya ang tunay na katauhan ng anak ko, Mama Mia. May mga sandaling kinakabahan ako kasi nakikita ko parang may kutob na siya. May mga titig siyang tumatagal ng konti dun sa anak ko. Mga yakap na para bang kinakapa niya kung may lukso ng dugo sa kanyang puso. Minsan hinahawakan niya ang mukha ng anak ko. Hinahalik-halikan ito pero tinititigan din ng matagal na para bang kinakabisado niya. Yung ilong, yung mata, yung ngiti.
At sa tuwing mangyayari yon ay kumakabog talaga ang dibdib ko sa takot. Dahil alam ko, Mama Mia, alam kong nakakaramdam na siya. At syempre, hindi ko rin may pagkakaila na may konti silang pagiging magkamukhang dalawa. Pero walang tanong sa akin si Will. Patuloy ang araw, patuloy ang buhay. Alam naming hindi kami pwedeng basta-basta magkita. Kailangan naming magplano, mag-ingat at magpanggap. May mga sandaling sinasabayan niya ako kapag meron akong lakad. Nagkukunwari siya na may pinupuntahan din daw siya malapit doon. Pero hindi kami nagkakahawak kamay. Hindi kami nagtititigan lalo na't sa harap ng maraming tao. Pero sapat na ang mga sulyapan namin para muling magliyab ang aming mga damdamin. Sa mga pagkakataong nagkikita kami ng palihim, wala pong mga matatamis na salitang namamagitan sa amin. Walang pangako. Yakapan lang, halikan lang, init lang, tahimik na pangangailangan. At isang kasunduan na alam naming parehong mali, pero pareho pa rin naming pinipili. Sa gabi, Mama Mia, kapag katabi ko na ang anak ko sa kama, dun ako binibisita ng aking konsensya. Iniisip ko ang asawa ni Will, ang anak niya, ang pamilya nilang maaari kong masira. Iniisip ko kung ano kayang mararamdaman ng kanyang asawa, oras na matuklasan niya ang sikreto naming dalawa ni Will. Yung asawa pa naman niya ay feeling close masyado sa akin. Na para bang kapatid na talaga ang turing niya sa akin, Mama Mia. Minsan nga tinatanong ko ang sarili ko, ako ba talaga ang bida sa kwentong to? O baka naman, kontrabida ako sa pagmamahalan ni Will at ng kanyang asawa. Pero Mama Mia, sinubukan ko naman pong lumayo. Lumayo naman talaga ako. Hindi ko na inantay ang 40 days ng lola. Nagpanggap na lang ako na pinatawag na ako sa trabaho kahit na ang totoo ay nakapag-leave pa rin ako noon dahil napakarami ko pa pong leave credits na naiwan. Pero nung nasa lungsod na ako, nasa kabilang bayan na ako, ay pinuntahan pa rin niya ako, Mama Mia. Nilapitan pa rin niya ako. Nakipagkita pa rin siya sa akin ng palihim. Pumunta siya sa bahay na tinitirhan ko. Buti na lang nung mga panahon na yun ay nag-asawa na rin ang kaibigan kong si Dulce. Kaya wala na siya dun sa inuupahan namin. Ako na lang mag-isa ang umuupa dun, syempre kasama ang aking anak. Pumunta doon si Will. At syempre, tuwing pumupunta siya doon, hindi pa rin namin napipigilan ang aming mga sarili. Meron at meron pa rin nangyayari sa aming dalawa. Siguro nakalimang punta na siya sa bahay. Nung sa wakas, ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na itanong sa kanya ang isang bagay na bumabag-gabag sa akin. Hanggang kailan ba to, Will? Hanggang kailan ka pupunta? Hanggang kailan tayo maglilihim sa lahat? Hindi siya kaagad sumagot. Nakita kong bumuntong hininga siya at tumingin sa malayo. Hindi ko alam. Wala akong alam, Michelle. Natatakot akong alamin ang sagot sa tanong mo. Natatakot akong malaman na may hangganan tayo. Pero isa lang ang naging malinaw sa akin sa naging sagot niya. Naintindihan ko na. Hanggang dito lang talaga kami. Hanggang lihim na relasyon. Hanggang itinatagong init. Pero wala naman kaming patutunguhan. Kahit na alam naming pareho na walang patutunguhan ang relasyon na to, parang pareho din kaming dalawa
na walang lakas ng loob para ihinto ang namamagitan sa amin. Mama Mia, isang maliit na pagkakamali ang muntik ng magbunyag ng lahat. Isang tawag sa maling oras. Isang mensaheng muntik nang makita. Tumawag ako sa maling oras kay Will. Muntik na raw makita iyon ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at tinawagan ko siya. Mama Mia, doon ko napagtanto na hindi habang buhay ang ganitong pagtatago. May mga araw na hindi kami papaboran ng panahon. May mga araw na hindi kami papaboran ng pagkakataon. Hindi nagtagal ay meron ng mga matang nagtatanong. Meron ng mga labing bumubulong-bulong sa gilid. Siyempre yung mga kapitbahay ko, napapansin na ang palagiang pagbisita ni Will. Sinabi ko sa kanila na kapatid ko yon. Nung una ay wala lang. Tapos, habang tumatagal ay nagtanong sila kung bakit hindi kami magkamukha. Hindi na ako nag-explain. Sabi ko lang, hindi naman lahat ng magkakapatid magkamukha, 'di ba? Pero Mama Mia, may mga tenga pa lang nakadikit sa kanilang mga dingding kapag gabi at nasa bahay si Will. Oo, may mga tenga pa lang nakakarinig ng mga hihina naming halinghing tuwing nagiging isa ang aming mga katawan. Hindi ko alam kung talagang naririnig nila kami o gawa-gawa lang nila yon. Pero may mga kapitbahay na biglang naging masyadong mapagmasid. Sa kanila din ni Will, nagtatanong na rin ang asawa niya kung bakit lagi na lang siyang pumupunta sa akin. Ang sagot niya, dahil yun daw ang bilin ng lola sa kanya. Pero yung mga pag-alis-alis pala niya na nagiging mas madalas na kesa sa dati, yun pala ay nagtatanim na ng binhi ng pagdududa sa utak ng asawa niya. Isang hapon, Mama Mia, bigla kong napansin na tumawag sa akin ang numero ni Will. Wala siya kasi hindi namin schedule yun. At ang usapan namin, siya lagi ang unang tatawag sa akin. Sinagot ko yon. Will? Malambing ko pang sagot. Di ka yata nagkukuya sa kanya? Gulat na gulat ako at muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko. Dahil babae ang sumagot sa kabilang linya. Yun ay walang iba, kundi ang asawa ni Will. Sorry. Hindi na kasi ako nasanay. Ang tagal ko na kasing wala dyan eh. Talaga ba? Nung lamay ni Lola, nung nandito ka, kuya naman ang tawag mo sa kanya sa harap ng maraming tao, 'di ba? Ganun ba talaga kayo? Kapag kayong dalawa lang, tinatawag mo lang siya sa pangalan? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Buti na lang at kararating lang noon ang anak ko galing sa eskwela, kaya nakuha niya ang atensyon ko. Bakit ka nga pala napatawag? Sorry ha, dito ng anak ko eh. Kailangan ko ng asikasuhin. Sabi ko. Wala naman. Tatanong ko lang sana kung nandyan si Will. Naiwan kasi niya yung cellphone niya dito eh. Wala naman dito si kuya. Ngayon kuya niya? Kuya na? Narinig ko ang bahagyang pangungot siya sa kanyang boses pero hindi ko na lang yun pinansin. Sige ha, asikasuhin ko na muna ang anak ko kung wala ka nang itatanong. Bye! Dali-dali kong pinutol yung tawag. Inasikaso ko ang anak ko pero wala doon ang utak ko. Mama Mia, napansin ko noon
na nag-umpisa na ring magparinig ang asawa ni Will sa social media. Friends kasi kaming dalawa sa Facebook. Nakikita ko yung mga shared post niya. Yung mga post tungkol sa mga babaeng naninira ng asawa. Kung gaano sila kasama. Minsan mga post tungkol sa mga lihim na nakakasira. Inunfollow ko na siya dahil sa bawat post na makikita ko. Aaminin kong nasasaktan ako. Hindi ko kayang sabihin kay Will ang lahat kaya inilihim ko na lang to. Hanggang isang gabi, bumisita ulit si Will. Siyempre may nangyari ulit sa aming dalawa. Habang magkayakap kami dahil katatapos lang namin, isang tanong ang namutawi sa kanyang bibig. Isang tanong na naging dahilan para mawindang ang buo kong mundo. Anak ko ba siya? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Walang palamuti. Tahimik akong umiyak. Hindi ko na nagawang itago ang lahat. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, tumango ako. Bumangon si Will. Sumandal at nakaupo. Bumangon din naman ako. Hinarap ko siya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Mahina niyang tanong. Bakit mag-isa mo lang dinala ang lahat dati? Dahil ayokong masira ka, Will. Ayokong pagchismisan tayo ng buong mundo. Ayokong maging dahilan para masira ang gumaganda mo noong kinabukasan. Pero sana sinabi mo para nasamahan man lamang kita. Sana sinabi mo para hindi na lang ako naghanap ng iba. Akala ko dati kaya ka umalis kasi nakipagtanan ka. Yun ang usap-usapan sa baryo eh. Nakipagtanan ka kaya bigla kang nawala. Naniwala naman ang utak ko dun. Nasaktan ako ng sobra, Michelle. Kaya nakilala ko si Wendy. Naging kami kahit hindi ko siya mahal. Hanggang sa mabuntis ko siya at wala na nga akong ibang pagpipilian kundi ang pakasalan siya. Kung alam ko lang sana ang tungkol sa anak natin, sana'y hindi ako nagpakasal sa iba. Niyakap ko siya, Mama Mia. Humingi kami ng tawad sa isa't isa. Patawarin mo ko, Will. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Pagkatapos naming magkapatawaran, ay may nangyari ulit sa aming dalawa. Pagkatapos ay nakatulog na kami. Kinabukasan ay umalis si Will. Hinalikan pa niya ako sa labi at ang sabi niya babalik siya sa susunod na araw. Niyakap-yakap pa niya ang anak namin. Sabi ko wag munang sabihin sa anak namin ang totoo dahil masyado pa itong bata at hindi pa niya maintindihan ang lahat at sumang-ayon naman si Will. Pero pagkaalis ni Will, Mama Mia, agad akong nag-impake ng aking mga gamit. Ng mga gamit naming dalawa ng anak ko. Oo, Mama Mia. Sa pangalawang pagkakataon, aalis na naman ako. Tulad ng dati, tahimik ulit ang pag-alis ko. Walang paalamanan. Kasi nung sinabi ko kay Will ang tungkol sa katotohanan sa aming anak, dun ko nakita na handa siyang iwanan ang kanyang pamilya para sa aming dalawa. At ayokong mangyari yun. Oo, kabit ako, Mama Mia. Pero ayoko namang may masirang pamilya dahil sa akin. Alam kong yun na ang binabalak ni Will. At hindi ko siya hahayaang gawin yun sa sarili niya. Pagkatapos kong mag-empake,
ay pumunta kami sa paaralan ng anak ko. Nagpaalam kami sa teacher. Hiningi ko ang cellphone number niya, pati na rin lahat ng social media accounts niya. Sabi ko kukontak na lang ako kapag may hihingin akong mga requirements ng anak ko dahil ililipat ko na siya ng school. Bakit naman biglaan, ma'am? Kasi teacher, may family problem kami. Kailangan talaga naming makaalis. Buti na lang hindi na nag-isyoso pa yung teacher. Nagpaalam na rin ako sa trabaho. Nag-resign ako effective immediately. Ayaw pa nga akong payagan ng boss ko dahil ang sabi niya, dapat mag-render daw muna ako ng 15 days to 1 month. Pero sinabi kong emergency at may family problem. Kaya pinayagan na rin niya ako. Tapos na ako mag-empake. Tapos na akong magpaalam sa lahat. Ang uli kong ginawa ay ang kumuha ng ticket sa eroplano. Mama Mia, lumipad ako papuntang Maynila. Mula sa amin sa Visayas, pumunta ako ng Maynila kasama ang anak ko. Nung nasa airport na kaming dalawa, tuwang-tuwa ang anak ko dahil makakasakay na raw siya ng eroplano. Habang siya ay tawa ng tawa at excited na excited, ako naman ay tumutulo ang luha sa aking mga mata. Kinuha ko yung cellphone ko, pati na rin yung bagong SIM card na binili ko. Tinext ko si Will. I'm sorry, Will. Huwag mo sanang sirain ang pamilya mo dahil sa amin. Magiging masaya ka rin at hahanapin ko rin ang nakatadhanang kaligayahan para sa akin. Huwag mo na kaming balikan. Hayaan mo na lamang na kaming dalawa lang ng anak natin para hindi na magulo ang mga buhay natin pare-pareho. Paalam. Pagkatapos kong ma-send yon ay tinanggal ko na ang SIM card ko mula sa cellphone ko. Sinigurado ko munang lahat ng contact numbers liban kay Will at sa asawa niya ay transfer ko na sa cellphone ko. Nanginginig ang kamay ko habang tinatapon ko yung SIM card ko sa basurahan ng airport. Pagkatapos Mama Mia ay nilagay ko yung panibago kong SIM card. Bumuntong hininga ako at pumunta na kami dun sa boarding gate dahil magbo-boarding na. Habang nakasakay kami sa eroplano ay bumuntong hininga ako ng makailang beses para wag lang akong ngumawa sa pag-iyak. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko, Mama Mia. Sa ngayon ay mag-iisang taon na ako dito sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman. May maganda naman akong trabaho at nakapag-adjust na rin naman ng pakonti-konti ang anak ko dito. Wala na akong balita tungkol doon sa amin bayan, Mama Mia. Wala na akong balita tungkol kay Will, sa asawa niya. Wala na rin naman akong babalikan pa doon. Kaya kinut off ko na silang lahat. Siya nga pala, in-unfriend ko na si Will. Blinak ko na silang dalawa ng asawa niya sa lahat ng social media ko at lahat ng social media accounts ko ay naka-private na, Mama Mia. Kaya hindi na nila ako makikita pa. Sa tingin mo, Mama Mia, tama po ba ang ginawa ko? Aaminin ko po, may mga gabi na namimiss ko pa rin siya. May mga gabi na naaalala ko pa rin siya. May mga gabi na iniisip ko pa rin, ano kaya ang nangyari kung hindi ako umalis? Tuluyan kayang iniwanan ni Will ang asawa niya at kami na ang nagsamang dalawa? Pero lahat ng yun ay nasa utak ko na lamang. Nasa pangarap ko na lamang dahil alam kong hindi na magkakaroon pa ng katuparan. Ang hiling ko lang ngayon, Mama Mia, ay sana mapalaki ko ng maayos ang anak ko. Hanggang dito na lamang po. Michelle. Grabing kwento ito.
Sabi ko sa inyo, kakaiba eh, 'di ba? Pinalaki sila bilang magkapatid pero lumaking nagmahalan, nangigit pa sa pagiging magkadugo. Grabe. Grabe yung kwento. Nakakakaba-kaba. Charot. Anyways, kung tinatanong mo ako kung tama ang ginawa mo, well, una sa lahat, mali ang ginawa mong pinatulan mo siya ulit pagkatapos mo malaman na meron siyang asawa at anak. Maling-mali yun, and I know, sinabi mo rin naman dito sa kwento mo, na alam mong mali yun. Pero kung tinatanong mo ako kung tama yung ginawa mong pag-iwas, paglayo, 100% yes. Para sa akin sa akin lang naman to. Para sa akin, yes, tama. For me, alam kong mababash ako. Pwede akong mabash dito sa opinion ko na ito. Dahil alam ko naman na iba-iba ang opinion ng tao. Pero sana tanggapin niyo tong opinion ko, ha? For me kasi, hindi na lang basta-basta pagmamahal ang dapat niyong inuuna sa inyong desisyon. Lalo pa nung nagbalik ka sa lugar ninyo at nalaman mong may asawa na siya. Hindi ibig sabihin na kapag maligaya ang puso mo ay tama na ang ginagawa mo. The right and the wrong has nothing to do with what your heart feels. Diba? Wala yun. Kundi sa kung ano ang utos ng Panginoon. Sabi niya, ang mag-asawa dapat hindi nasisira ng sino man, diba? So tama ang ginawa mo na umiwas ka, lumayo ka para wag silang tuluyang masira. Di ko alam kung nasira ba talaga sila o anong nangyari kasi wala ka rin namang balita. Huwag ka nang makibalita, girl. Yun ang payo ko sa'yo. Hayaan mo na sila. Pero para sa akin, tama talaga ang ginawa mo. Dahil minsan, love just not enough. Love ain't just enough. Tama po ba? Just ain't enough. Ganon. Hindi talaga sapat lagi ang pagmamahal. Kaya nga yung sinasabi natin ng mga tao na follow your heart, marami ang nagko-contest niyan kasi wala naman daw sa Biblia na follow your heart. Ang nasa Biblia, follow Jesus. Ganon. So, kung anong mga utos niya doon, ika-6 na utos, huwag kang makiapid. Hindi naman niya sinabing, huwag kang makiapid unless mahal niyo ang isa't isa. Wala namang ganon, di ba? Ang sinabi lang doon, huwag kang makiapid. Period. Huwag kang makiapid unless mahal niyo ang isa't isa. Walang ganon, girl. So, tama ang ginawa mo. Para sa akin lang naman. Anyways, ang hangad ko ay mahanap mo na ang totoong kapayapaan dyan sa puso mo. At sana kung ano mang nangyari sa kanilang dalawa ni Will at nung asawa niya, sana ay naging maayos din. Pero ako naniniwala din naman ako that everything happens for a reason. And then, kung hindi pa siya ngayon, kung shaky siya ngayon, kung nasasaktan ka ngayon, ibig sabihin lang nun, hinahanda ka ni Lord for a greater mission and for a greater blessing. Yun ang paniniwala ko. Yun ang pinanghahawakan ko. Lalo na every time nasasaktan ako or may pinagdadaanan ako, yun ang pinanghahawakan ko. At sana, yun din ang panghawakan mo, Michelle. Maraming thank you sa pag-share mo ng napaka-controversial naman talagang kwento ng iyong buhay. Thank you very much. Sa mga nanonood ngayon, paki-like at share ng videong ito. Please lang, para mag-video ulit tayo sa mga susunod na araw. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung kayo po ay non-subscriber pa. Huwag na kayong mag-antay ng Pasko. Ang layo-layo pa nun, please lang. Ayun, paki-follow na, paki-subscribe na. At syempre, sa mga nais magpa-member, tulad ng ating mga members na sina. Ayan, members natin si Colleen Bueno, si Gimaras Girl, si Marlia Giana Shane, si Benson Boyser, si Smackdax, si Dayan Martinez, si Maria Elena Abe, si Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Ricky. Yun ang ating mga members. Kung gusto nyong magaya sa kanila, dapat subscribed na po kayo. At kapag subscriber na kayo, click na lang nyo yung join button dyan sa baba. Kung saan nakalagay dati yung subscribe button, yung katabi ng notification bell, ayun, may join dyan kung ikaw ay subscriber na. Kung hindi ka pa subscriber, subscribe ang nakalagay, hindi join, okay? And syempre, kayo na pong bahala kung anong klaseng membership ba ang nais ninyo.
Hi ako kay Grace Otanies, ang ating subscriber. Sabi niya, totoo talagang may karma at sa huli lagi ang pagsisisi. Oh, sana tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Ang sinabihan niya ay yung sender natin sa episode 676. Wala palang space to, i-edit ko nga. Ayun, ang title ay Matinding Pag-iinit, Karma ang Kapalit. Ganun. Maraming salamat sa'yo. At syempre, hello ako kay Lina Ladeza. More power din sa'yo, girl. Ayun. Hello din ako kay Mr. Maharlika. Sabi niya, masarap na delikado ang trabaho mong call boy. Pwede kang magkasakit ng HIV. Ang layo na nitong kinumentan niya. Ang episode 21 pa. Grabe naman. Hello din ako kay Ruby Ramos. Have a good day din sa'yo. Archie Abiliera. Ayun, masugi daw natin siyang tagapakinig. Thank you so much. Hello din kay Marilu Bautista. Ayun, walang ganyang lalaki. Sus! ang kinomenta niya ay yung episode 124 ng season 3 natin na pinagsamantalahan niya ako ang title. Grabe namang title yun. Nakakaano. Anyway, sa mga susunod na araw, meron pong pagbabago. Maybe February 1. May konting tweak lang naman dito sa ating channel at abang-abangan nyo yon. Maraming thank you. Ako pong muli ang inyong Mama Mia na ini-invite po kayong mag-share ng sarili nyo ring kwento dito sa ating program. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. I love you all. Ingat kayo. Bye-bye!